may paninindigan, tayo maging maalam, Alamin ng batas. Narito tayo ngayon sa NEST Sumakab Campus upang mag-interview ng ilan sa mga mag-aaral patungkol sa Republic Act No. 1425 o mas kilala bilang Rizal Law. My name is Christine Joy S. Catolico. Ano pong major and course niyo po? Major ko is English, Bachelor of Secondary, major in English. Stephanie Angel del Rosario. BSB HRM. Fourth year na po ako. Alison Lee D. Bernas po. Balsis 1B. Pangalan ko po is Patrick Angelo Domingo Kilindirino. Section Balas 1B. Ang RA 1425 na kung saan pag-aaralan ang buhay ni Rizal. Ang pagkakaalam ko po sa Rizal Law is tinitake po siya ng mga college students na as part of their curriculum po. So, bali requirement po siya i-take para inaaral po dito yung talamboy po niya sa Rizal. Wala pa po akong masyadong idea about. Wala po. Ang RA 1425 o mas kilala bilang Rizal Law ay isang batas na naglalayon na isama sa kurikulum, pampubliko man o pribadong paaralan yung buhay, akda at yung mga gawa ni Dr. Rizal. Kasama na rito yung dalawang nobela na pinamagatang No Limitang Here at El Filibusterismo na kung saan nakapagpamulat sa ating mga mamamayan na maging makabayan at maging makabansa. Ang pagkakatatag nito ay napakalaking bahagi para sa mga kabataan na tulad natin upang malaman ang history ng Pilipinas, gayon din ang naging bahagi ni Rizal sa ating mundo ngayon or kinakagaliwan niya. Ano po siya? Like, para po siya sa mga estudyante po na mas malaman pa po nila yung history na nangyari sa nakaraan, mga kasaysayan po. I think po para maging aware po yung mga mamamayan patungkol sa society po nila para hindi po nila gawin po yung mga ginawa ng mga nakaraang kasaysayan. Para sa akin bilang isang makabayan, kailangan nating panatilihin ang Rizal no? Which is kung saan pag-aaralan natin ang history, na kung saan maaaring magbigay sa atin ng ideya kung paano tayo nakarating sa kinalalagyan ng Pilipinas. For me, gusto ko siyang panatilihin since, ayun nga, sabi ko kanina, tayo rin yung sumusunod sa hakbang niya sa Rizal. So, marami tayo matututunan din na stories and lessons sa pag-aaral niya. Kaya, okay sa akin. Ang para saan po panatilihin po? Kasi andun po lahat ng nangyari sa kasaysayan nila. Sa kwento po ni Rizal na yun, dun po na nalaman yung history kung ano yung nangyari sa mga Pilipino ng nakaraan. Sa tingin ko po is parang panatilihin po natin para magkaroon po ng knowledge about po sa kasaysayan or sa bansa natin para maging aware lahat ng mga kabataan or lahat ng tao sa Pilipinas. Tingin ko, ang magiging benefit nito sa ating mga kabataan at sa mga susunod pang henerasyon ay ang pagiging bukas ang kaalaman, gayon din ang pagkilala sa tunay na tayo, which is ang ating identity na bilang isang Pilipino. So, ayun nga, so related din sa mga sagot ko kanina, tayo yung sumusunod sa hakbang ni Jose Rizal. So, malaki yung magiging beneficial nito sa akin kasi mas malalaman din natin kung ano yung pwede natin gawin as an inspiration na kukuhanin natin sa kanya. bilang estudyante, ano sa tingin mo ang benepisyo na makukuha mo at ng mga bata sa susunod na henerasyon tungkol sa batas na ito? Para sa akin po yung naging benefit po nung pag-alam ko po sa nakaraan. And nagkaroon po ako ng knowledge or kaalaman kung paano at ano tayo ngayon. At kung ano po yung mga pinagdaanan natin bago tayo mapunta sa ganito po. Bilang mamamayan ng Pilipinas, magkakaroon po tayo ng knowledge